Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong Mo, Sagot Ko. So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics. Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot, pwede nyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber, pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula kay Victor Magtanggol. Paano magbuhay ng anting-anting? Kailangan po ba isabay sa round devotion at tapos pakain, dasal at pambuhay na orasyon? Ito yung mapapayo ko kung first time mo magbuhay ng anting-anting or hindi ka pa nakapag-devotion, mas mabuti pa mag-devotion ka muna para sa sarili mo. Para meron kang saktong pondo para mapagana yung orasyon sa pagbinyag ng anting-anting. At kung wala ka pa namang experience, mas okay pa na lumapit ka talaga sa occult practitioner na may experience na rin sa pagbindisyon ng isang anting-anting. Kasi pag wala kang devotion, diretsyo ka na lang magbinyag, malabo yan ang mapagana mo. Kasi wala kang kumpakto sa mga espiritu eh. Ito is for occult ha. Pero pag sinabi nating mga sacramentals o mga divine objects o divine images na nasa object na propose ng simbahan, so a simple blessing lang yan sa pare. Kasi hindi naman yung espiritu ng occult ang tinatawagan natin eh. Yung Holy Spirit, yung grasya ng Holy Spirit, yung energy ng Holy Spirit. Pag sacramentals yung gamit mo o yung mga medalyon na aprobado ng simbahan. Pero pag occult ang mga gamit mo, so kailangan talaga may kumpakto ka sa espiritu or na debosyonan mo ito. Magsimula ka muna magdebosyon sa sarili mo. Next question ay mula kay Gambis. Magandang araw po. Pwede po ba na gamitin pagkatapos nagdasal ay sa huling sabihin ng Oremus imbis na amen ang gamitin? Pero ang gagamitin ay Oremus. Ang ibig sabihin lang po ay nagdadasal kami. So depende na kasi yun. Yung amen kasi maraming na-trigger dito mga bobo. Ano yan? Metaphor lang yan. Nasa sayo. Kung iniisip mo na si amen na Amun-Ra, syempre doon talaga dedicated yung prayer mo. Pero pag sinabi mong amen na ang ibig sabihin mo ay sana nga, siya nawa, walang problema doon. Ang problema kasi sa ibang tao, masyado nilang ginagawang komplikado ang mga bagay na kaya namang arukin ng common sense. Yung iba, akala nila may sentido common sila, pero bobo pala. So, yan yung problema. So, it's just a metaphor. Kung gusto mo, Oremus, anong sabihin mo? Bahala ka. Basta alam mo lang yung kahulugan nito. At alam mo sa sarili mo, sa tuwing sinasabi mo yan, kung ano ang power of thought o kahulugan na nilalagay mo sa salitang yan. Kasi yung power of thought na yon, enerhiya yon. So yun lang. Ang pangatlong tanong ay mula kay Antonio Magallanes. Okay po ba bro na dagdagan ng salvame yung sator? Ako para sa akin hindi. Kasi yung sator, palindrome lang yan. Yan yung high vibration words na nagagamit mo kahit kaliwa man o kanan. So dapat, kung magsasabi ka ng salvame, dapat mayroong deity o kung sino yung magsasalba sa'yo. Kasi yung sator, arepo, tenet, opera, rotas, palindrome yan, hindi yan pangalan ng deity. Dito lang yan sa Pinoy occult, naging pangalan ng deity kasi bawat letra, nilagyan nila ng basag. Nilagyan nila ng meaning o inihambing nila sa pangalan ng
iba't ibang mga deity sa iba't ibang culture. Nagkahalo-halo na. May mga pangalan pa nga ng demonyo dyan eh. Yung inaakala nilang kanan daw, pero pangalan ng demonyo. Hindi ko na nasasabihin. Kasi maraming mga mahihina yung utak, hindi makaintindi. So pag sinabi mong Sator, isipin mo as palindrome. Kasi pag sinabing palindrome, yan yung ginagamit ng mga sinaunang tao. At yung mga sinaunang tao na yun, naging espiritu na yun ngayon. So every time na sinasabi mo yung palindrome, yung energy ng mga taong yun, yung power of thought ng mga taong yun na naka-imprint sa universe, mag-create yun ng certain frequency. At yung frequency na yun, yun yung magpapadinig o magpapaabot sa deity na tatawagan mo. Depende yan sa intention mo. Kung negative vibration yung intention mo, tapos nagsambit ka ng Sator, so maaaring makarinig na deity ay yung mga low vibration entity din. So, low vibration entity ang tatawagan mong deity, tapos sabihin mo, salva me. Kasi may mga masasama din naman o mga evil na mga espiritu na tumutulong sa isang tao. Pero ang mga ganyang klaseng espiritu, kung tutulong yan sa isang tao, syempre meron yang kapalit. At usually, ang tulong na binibigay nila, hindi yung tulong na puprotektahan ka, kundi tulong na tutulungan kang gumawa ng masama tulad ng pangungulam at iba pa. Pero mas maganda pa rin kung yung espiritu na tumutulong sa iyo ay high vibration na positive na spirits. So ito yung mga hindi alam ng ibang tao na palindrome lang naman sana yan. Dito lang naman sa Pilipinas na ang OA na. Tapos gumagawa-gawa na ng mga pangalan para lang mabuo ang Sator, Arepo, Tenet, Operarotas ng mga pangalan. Kasi yung trend na yan, nagsimula yan sa San Benito. Yung San Benito, nung dumating yan sa Pilipinas, nagtaka sila kung anong ibig sabihin ng mga letra. At matagal pa yan bago inireveal ng mga praile, mga pare. So nung na-reveal nila, so doon na nila ginaya. Kasi yun naman yung trabaho ng occult manggaya. So pati Sator, ginaya nila, nilagyan nila ng basag. So sinunod nila yung trend ng San Benito na bawat letra ay may kahulugan. Ang ating pang-apat na tanong ay mula kay Don Norte. Sir, good eve. Tanong ko lang po kung sino yung deity na binabanggit sa dasal ng Santo Ninyong Hubad na si Aniel and Eheye. Bad ba sila or good? Sana po sagutin nyo. Si Eheye po, Eheye yan isa yang Anunnaki. So, yung YHWH na basag nila ngayon ay Yahweh. So, isa pang interpretation dyan ay Eheye. So, isa siyang deity ng Ehipto. So, kung ating isasaliksik ang kanyang origin, so, isa siya sa mga Anunnaki. Si Eheye. And then, si Aniel naman, isa yang occult deity. So, dito na yan sa Pilipinas, binansagan. At ang El ay kinuha yan sa pangalan ng mga anghel. Kasi kung napapansin nyo, mga anghel ay ang huli ng kanilang pangalan ay El, Mikael, ano pa, Gabriel, ganon. Kasi po nangyari ang mga pangalan na yan kasi sa history ng Hittites ba yun o Akkadian, kasi nabanggit ko yan sa Anunnaki na na playlist ko. Pinaniwalaan nila na ang pangalan ng Diyos ay El. Kaya nga may mga El yung mga modern na pangalan ng mga anghel. So, good ba or bad? Pag sinabing deity, nasa tao yan. Kung anong hiling mo sa kanila, kung for good ba or for bad. Nasa sayo yan. At ang ating
huling tanong ay mula kay Jose Roland Planas. Bro, good evening. Meron akong tetragrammaton na medalyon na pangalan ng Diyos ang nakapaloob. Wala pong mga elemento na nakaukit. Ligtas po ba itong protection? Oo naman, syempre. Basta pangalan ng Diyos. Kasi yung mga pangalan na yon, pag sinabi natin tetragrammaton, nagmula yan sa history nila King David, ni Solomon. Tapos, yun na yung napagpasa-pasahan sa mga next generation sa Jewish occult. Ang problema na pagdating sa Pilipinas, hinahaluan na nila ng pangalan ng mga Philippine occult deities. Kaya naging corrupted yung tetragrammaton. So kung gagamit ka ng tetragrammaton, i-research mo yung totoong mga pangalan ng mga deity na tinatawagan ni Solomon o ni King David. At ito, dagdag points lang kung gagamit ka ng tetragrammaton, i-combine mo yung Psalms, Book of Psalms, o yung mga awit. Mas maganda yon pag tetragrammaton yung dala mo. Opensa, depensa, pwede yon. Pwede nga yung pag-opensa, pang ganti sa mga taong may atraso sa'yo. Basta alam mo yung mga pangalan ng deity na tinatawagan ni Haring Solomon. Pero hindi kulam yun. Kasi, yung kulam kasi, kahit walang kasalanan sa'yo, pwede mong pinsalain eh. Pero yun, pag may kasalanan lang sa'yo, pwede mong resbakan. So, maganda yan. Basta, siguraduhin mo lang na walang halong Philippine occult. Kasi, pagdating na sa Philippine occult, nag-iba na yung interpretation. Dami na ng pangalan ng Diyos na ultimate God o Diyos ng mga Diyos. Iba-iba na yung mga pangalan, mga iba't ibang interpretation nila. Pero kung sa Jewish tradition o Jewish occult, so isa sa mga pangalan ng Diyos na kinukonsider nilang ultimate ay Iya. Yung iba naman, El. Pero sa totoo lang, si Iya at El, magkaibang deity yan. Hindi lang matanggap ng mga tao. So dapat alam mo yung history ng Anunnaki. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kits, until next topic, thank you.